Good morning, Philippines! Manlaylaing istorya naging agi-agi sa buhay. Pinagikanan, asin pinaglaban kan manlaylaing mga kaganapan digdi sa tuyang kinaaban. Yan ang sa tuyang sarabay na aramon, tunghayan, asin hinanyugon digdi sa tuyang segment na Bumble Featured Story. Ang Setyembre 7 hasta 13, pigmamarka ka National Suicide Prevention Week sarong tauna na kampanya tanganing tukdoan na publiko manunungod sa pag-iingat sa suicide asin ang mga sinyalis simpatanid kaini. Ang National Suicide Prevention Week sarong tauna na sarong simanang kampanya sa Estados Unidos tanganing impormaran asin makisumaro ang mga profesional sa salud asin ang publiko manungod sa pag-iingat sa mga sinyalis kan suicide incident. Sa paaganing pag-apod ning atensyon sa problema, ang kampanya naglalapig man na mabawasan ang stigma na nakapalibot sa tema sa ringman pag-ingkami na ron ang paghanap ng tabang sa salud, partikular sa isip asin suportaran ang mga taong nagpupurbara na maghugot. Kumuparte kan kampanya ang mga organisasyon sa salud na nagkukondusir ni mga pag-eksamin sa depresyon na kaibahan ng mga self-administered asin online test asin pigpapadara ang mga interesadong individual sa sarong nasyonal na libreng numero ni telepono. Poon ka 1975, ada pangyayari ginigibo sa bilog na simana nakatumbas kang World Suicide Prevention Day na pigbibisto taon-taon na tuyo ika-10 na Setyembre. Ang mga petsa para sa ika-41 taon na nagpuon pa kan 2015, iyuman ang kanakalis sa September 6 to 12. Ang taong 2011, ang American Association of Suicidology ang nag-sponsor kaini. Nagsasabi man na igwalabing 4.6 million na mga individual na nakaligtas sa pagpurbara na maghugot sa Estados Unidos. Poon kan 2009, ang suicide incident ang ika-11 nanginginot na kausaning kagadanan sa Estados Unidos taon-taon asin sa mga nagkaparapang mga lugar sa bilog na kinaaban na igwang 33,000 na nagada na resulta ka na sa 1.8 million na pagpurbar kada taon. Ang mga parasiyasat nagbabarata na labing 90% kan mga nagada na huli man sa suicide, igwaning depresyon o saropang nadidiskubrang na helang sa isip o diferensya sa pang-abuso sa droga. Susog ki Major David Reynolds, Hepic ang Clinical Health Psychology sa Regional Medical Center, ang kadakla na tao dai nagigibo kan suicide huli ta gusto nindang gadanon ang sa indama na sa diri kundi bilang paagi tanganing matapos ang sa indang kasakitan hindi na kayang atubangon ang sa indang problema. Ang numero kan suicide incident para sa mga jóvenes sa edad na 15 to 24 naglangkaw ning nasa 136% po 1960 sagkod 1980. Ang suicide incident ay naikatulong mayor na kausa ning kagadanan sa mga taong nasa edad 12 hasaman 24 anyos. Ang sarong report kan 2009, US Army nagpapahiling na ang mga veterano sa militar igwaning duble sa numero. Asin mas dagkol na mga soldados na aktibong trabaho ang binabawian ning buhay huli sa suicide incident kaysa sa laban sa Iraq War asin War in Afghanistan kaang taong 2001 hasta 2021. Si Colonel Carl Castro, Director kay Military Operational Medical Research para sa Army, nagsabi na kaipuhan na magkaigwan ng pagbabago sa kultura sa militar tanganing ang mga tao mas matutok sa salud ning isip asin na pagkabaskog. Ang suicide incident para sa mga jóvenes asin adults, mga miyembro kang LGBTQI+ community sa Estados Unidos, tulong beses na masalangkaw kaysa nasyonal na mga promedyo. Susog sa nagkaperang grupo ini konektado sa mga kulturang heterosentriko asin nagiging homopobia sa nagkaparang kaso kay bahaman ang pag-aprobetsara sa mga taong kasapi o miyembro man kang LGBTQI+ kung masarang isyu sa politika, isyu man sa komunidad, siring sa mga kontemporaryong paglalapigot na pugulan ang paglegalisar kan mga kasal kan same-sex couple. Takula nagkukonektara kan pang-api kay banang cyberbullying sa mga suicide incident na mga nangyayari sa jóvenes asin man sa mga nagkaparang miyembro LGBTQI+ community. Ang bantog na si Lady Gaga sarong prangkang para suportas sa mga isyong ini asin nakipag-uli kay ito kay dating presidente Barack Obama kang Estados Unidos tanganing hagadon na ang mga pang-api na siring kaini ideklara na sarong krimen sa nasambitan ng lugar. Ang Setyembre minimidbid sa bilog na nasyon como Suicide Prevention Month na
nakadusay sa pagpapalakop ning kaaraman, edukasyon na sinaksyon tanganing malikayan ang suicide incident. Ang pagmidbid dagdatong onras sa mga buhay na nawara huliman sa suicide incident nagsusuporta sa mga nakaligtas sa pagkagadan sa indama na sa diri asin nagpapakusog kan promesa para sa marahay na isip asin karahayan na para sa gabos. Ini saro man na tauna na kampanya tanganing tukdoan ng publiko mananangwada sa paglilikay asin aramon ang mga sinyales kan mga tawong maut man na kuunon ang sa indang sa diring buhay. Pasado man sa pag-aadal nasa 49,476 katao ang nagadana sa paagikan suicide kan taong 2022. Sa iba man nagigaywan ng nasa 14.2 na suicide incident sa lambang 100,000 katao sa Estados Unidos. Ang Centers for Disease Control and Prevention na nagsasabi na nagkaparang magbagay ang nagiging rason kan pagadan sa sadiri asin sindaman nag-iexistera sa individual, komunidad asin sa syudad na level. Mayon ang sarong dahilan naman sa suicide incident. Ini parating nangyari kung ang sarong individual ang na-stress asin ang sa iya man na na-eksperyensyahan nagre-resulta sa kawaraning paglaom asin pagmaot pa na mabuhay sa kinakban. Ang depresyon iyuman ang pinakakomon na kondisyon na igwang koneksyon sa suicide incident asin ini parati da inididiskubre o kaya da iman nabubulong. Ngunya na daw ta sa tuyang pinagkokomemorar ang National Suicide Prevention Week. Liwat kiraray na pinag-iing kaminar ang publiko na makisumaro sa nasambitan ng aktibidad. Ang aldaw na ini para sa mga tao na nakaka-eksperyensya ng depresyon asin labi-labing pagsakit sa buhay na nagre-resulta man sa suicide incident. Kinakaipuhan na paghimation ng sa tuyang pag-iriba, partikular sa satuya man na harong asin bilog ng mga kaparyentes tanganing aramon asin makumusta ang sa indang kamugtakan na sa presente. Alangkaw na porsyento kan pagkagadan kan sarong individual ang huliman sa suicide incident. Kung kaya kinakaipuhan na sa tuya ang aramon asin kumustahon ang sa tuya mga pag-iriba tanganing day mapuli sa mas orog pang malalang problema kan sa tuyang nasyon. Sa presente sa paagi kang aldaw na ini pinaghiing kaminar ang gabos sa tao sa bilog na kinakban na maging ilaw kan sarong tao na nadidikluman na sa indang buhay asin magserbi na sa indang giya asin kaagapay tanganing magpadagos na mabuhay sa kinakban. Tandaan na saro-saro sa naang sa tuyang buhay kung kaya kinakaipuhan na pag-ingatan ini asin magiba ni mga lakdang tanganing masuportaran ang kada miyembros man kan sa tuyang pamilya asin kan bilog na komunidad. Naway sa paagi kang aldaw na ini matokdoan kita kung paano ang gigibuhon sa mga tawong nakaka-eksperyensya ng depresyon tanganing day naman mapuli sa suicide incident. Asin tokdoan sinda na marhay paman giraray mabuhay sa bilog na kinakban. Yan ang satuyang pagsaringoy sa ginikanan sa satuyang pigsisirebra na kaganapan niya na adaw. Liwat, mag-iribahan kita sa masunod na simana para naman sa panibagong istorya kang manlaylay mga kaganapan digdi sa satuyang kinakban. Gikan digdi sa DZNG News and Information Center, ini si Bombo Gibarap. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio.